project po ay nahati sa tatlo. Ito nga po yung sa breeding component. Ito po yung mga expected outputs niya. Precision development ng mga parental lines and experimental hybrids. Then yung protocol for parental and F1 seed purity through analytical technology development optimize. Then yung sa second component po, yung sa pre-commercialization and multi-location validation for deployment of selected public hybrids. Which is andito po yung confirmatory performance trial ng newly released hybrids. Yung validation po ng passport data, including din po yung multi-location validation ng hybrid in target regions and yung seed production capacity of the upcoming commercial varieties. And yung panglima po ay yung F1 seed production protocol generated for public hybrids na na-identify. Then yung pangatlong component po ay yung seed production and commercialization of selected public hybrid, which is nahati po sa tatlo, which is yung una po ay production po ng breeder and foundation seed production of public hybrids for commercialization. Pangalawa po ay yung selection and identification ng seed grower, cooperative o federation para may train po sa F1 seed production protocols na na-establish po natin sa project. And yung training of trainers po optimize F1 hybrid rice production in our target region in collaboration po with ATI, DARF o tsaka BPI. So ito po yung public hybrid rice seed system operational framework na pinopropose. Nahati po sa tatlong components. Yung research component, yung breeding part, yung pangalawa po ay yung development and extension, which is yung pre-commercialization. At yung pangatlo po ay yung sa commercialization ng public hybrid. So currently po, based dun sa aming discussion with the team, ito po yung inventory ng seed stocks na meron po tayo sa mga selected na public hybrids. So based po dun sa projection, dun sa current season natin, ito po yung current na nataniman po ng foundation seeds ng both 2-line at 3-line hybrids, which is equivalent to 8 hectares. And they are expecting to produce up to 12,000 kilograms ng FS seeds na kaya pong magtanim po ng around 800 hectares po ng SPP and ABR. Then kung i-scale up po natin yung sa production ng FS at breeder seeds, yung current stock po ng breeder seed natin ay kaya magtanim po ng 30 hectares po ng foundation seeds na kaya pong magtanim ng around 3,000 hectares po ng SBP and ABR. Na yung mapoproduce po ay kaya mag-supply sa 250,000 hectares po na bukid para sa F1 cultivation. So ito po basically yung laman po nung sinubmit po naming document, ang summary po ng document. Thank you po. Sabi nga po ni Ms. Pam kayo na ito ay open po sa suggestion for improvement po. Thank you po, Sir Rodney. Thank you din po. Si Doc M po, it's po. Yeah, good afternoon. Si Frisco Frisco Malabanan. Magandang hapon po. Base dun sa initial communication with Yusek Morales, ang na-mention niya is more on the scaling up of the commercialization ng public sector hybrid. Of course, on the side of the field rice, production ng parentals, for the accredited seed growers to plant. And he mentioned that since PhilRice is the one doing the contract farming and procurement for inbred certified seeds, parang ang punto niya is follow the same model na PhilRice na din ang mag-handle ng commercialization ng public sector hybrids. So, meaning, makikipag-contract ang PhilRice with the accredited hybrid rice seed growers of the country. And then, yung produce na F1 seeds of the public sector hybrid, ipo-procure din yan, and then that will be the one to be used in different target provinces of the regions. So yun ang simple understanding ko doon sa
gusto ni Yusek Morales. Although on the part of the R&D, I keep on mentioning na ang dapat tutukan sa R&D ng PhilRice when it comes to hybrid is to improve the seed reproducibility of hybrid parentals. Kasi how can we entice the private sector to use the public sector developed hybrid kung ang ating seed yield ay hindi siya economical to produce? So yun siguro on the part of the R&D na ang isa na bigyan natin ng focus dito sa mga R&D proposal for hybrid rice. Thank you. Thank you po, Doc M. Yes po, Doc Zini. Yes. Thank you, Doc Frisco. Yeah, I think one of the components naman talaga dito sa proposal natin ay focusing on the seed reproducibility ng ating mga public hybrid. Actually po, sa target namin nung annual review, at least ay, ilan na nga ba yun, Brody? At least 2.5, sir. 2.5 tons. Sabi ni SRO, mababa pa daw yun. Kailangan taasan pa namin. Dapat So, 3. yeah, at least 3 dapat, ano? Yes, oo. Yeah, so we will target that, Doc Frisco. And yun pong nasabi nyo, yung regarding sa scheme ng contract growing, ito din ba yung parang ginawa natin nung GMA Rice? Hindi. Ang sinasabi ni Ah. Yusek is yung current setup na ginagawa ng PhilRice sa inbred certified seeds with RCEP na ikinocontract nyo yung production ng RS to CS, then PhilRice will procure the CS. Dito naman, iko-contract natin yung S by P or A by R sa accredited seed grower. And Growers. then i-procure ng PhilRice yung F1 seeds na igagamitin naman ito sa different target provinces of the regions. Okay. So, bale, kung kami po yung mag-procure nung F1, kami na rin ba yung magdi-distribute? Ganun po ba? Ang pagkakaintindi ko, we will follow yung current setup ng NRP where the region ang in charge sa distribution to the target Farmers. LGUs. But of course, PhilRice and the DANRP, siyempre, closely coordinated dyan. Okay. Kasi nabanggit during the convergence meeting na at the regional level, kailangan yung regional executive director ang on top of the regional programs. Anything that will be under the DANRP sa RICE, kailangan yung regional executive director ang on top of the situation. Kasi siya ang little secretary natin sa region eh. Yeah. Tama po. Yeah. Okay, thank you po, Doc Frisco. Baka yung mga kasama ko may mga follow-up na questions or comments like si Ate Susan, based on her Opo. experiences. Gusto ko magsalita. Please, go Pero ahead. noon po, Doc Frisco, magandang hapon po. Si Susan po. Noon pong kinomercialize natin in 2011, yung two-line hybrid, ang modality po ay ganyan na yung gusto ni Yusek Morales. Nagpapatanim tayo sa ating mga developed hybrid seed growers at PhilRice din po yung bumibili. Kasi during that time when we commercialized the two-line hybrid, mayroon tayong proposal submitted to DBM and it was funded. So yung pera na yon, yun yung ipinapatanim natin sa cooperators and then yun din yung ginagamit natin sa pagbili. So direct procurement ang ginagawa ng PhilRice sa seed grower or cooperative ng hybrid. Tapos yung i-dispatch ng PhilRice na binili sa grower, yun po yung dinadala sa region. So the same modality po, kung ano po concept na naiisip ni Yusek Morales, yan na po yung ginawa natin in 2011. Ang isa ko lang gustong i-point dito, since the seed growers cooperatives and associations, these are also private groups, no? Hindi ibig sabihin na kapag ka nakuha na ng PhilRice yung F1 seeds and distributed to the region and the target areas, wala nang role yung seed cooperatives. Just like what we are doing in the hybrid rice program now, the members of the industry nag-commit na
merong technical assistance doon sa mga farmers clusters or cooperatives coming from the seed company. So in the case of the public sector hybrid, I think yung mga cooperatives na magpa-participate in the program, I suggest na meron din silang technical assistance doon sa clusters na gagamit ng public sector hybrid rice varieties na na-produce ng cooperative. Together with the LGUs, with the regions, as part of the convergence. Panan, magtatanong po ako. Gusto ko pong malaman, kasi bago ka magpa-increase ng foundation seed production ng parental lines, ano po ba ang pinag-uusapan nating amount dito and how much volume in terms of bags ng public hybrid yung involved? Kasi mabilis na mga Hello? Hello po. Hello po. Wala si Ate Susan. Hello po, Doc M. Ah, Ano po Yes. yung pinag-uusapan nating amount, volume in terms of bags ng public hybrid na involved sa programang ito? How much volume of public hybrid in terms of bags ang kailangang i-deliver? Kasi pag alam po namin yung volume na yon, we can compute for the parental lines na ipoproduce namin para ma-scale up. parang yung NRP naman yating naghang. Naghang Sila ba? po yung, opo, sila yung nawala. Ayan, okay na ulit. Hello? Yes, mahina lang, Pam. Kaya lang po. Ayun, sige po. Okay, so ganito kasi yung ano namin ma'am no. Kaya nung initial na nakipag-usap actually ako kay Ma'am Lloyd, ang concern ko was for um yung first activity dapat for revitalization of hybrid is to really create the demand for the farmers no. So parang ang initial nga na na-mention ko was to conduct a heavy promotion na sasabay doon sa promotion nung private. Because right now, since matagal na yung last natin na promotion for the private, the demand is not there anymore. So pag nagde-determine tayo or kumukuha tayo ngayon ng farmer's preference, which is one of the ano natin no, parameters for selecting the varieties na ipoprocure under the program, ay natatabunan talaga sila kasi lumalabas game of numbers yung preference. So yun, we don't want to ano din sana nito na parang masyado siya i-push tapos bigla na namang magbabacklash atin na namigay tayo ng seeds na hindi nila preferred yung variety. So I wanted it sana no na parang yung sa mga demos ng program is to really intensify the promotion of the public hybrid so that it would gain again yung some sort of popularity that it would create somehow a demand for the planters. Si Doc Lloyd naka-raise yung hand. Doc Lloyds, you want to say something? Si Doc M nagsasalita siya in response doon kay Ralph. Pero hindi natin siya marinig. Ah, No, idoksong ko dun sa sinabi ni Ralph. Well, totoo yun na currently medyo hindi kilala yung public sector hybrid sa baba. Sa mga municipalities, sa mga provinces and the regions, medyo kulang tayo ng promotion doon sa public sector hybrids. Unlike the private sector hybrids na kung saan tuloy-tuloy ang participation nila sa mga municipal, provincial, or regional techno-demo where they invited the farmers and the LGU constituents to see for themselves
ano yung performance ng mga hybrid ng mga different private sector. So tama yung sabi ni Ralph, I think since hindi ganon kataas ang demand sa public sector hybrid as of now, siguro yun muna ang simulan natin. I-strengthen natin ang promotion ng public sector hybrid. Of course, di ka naman makakapag-promote kung wala kang seeds. So we have to start the production of parental seeds, then produce some volume of F1 seeds, and then target yung massive technology demonstration in areas where you are targeting that public sector to be promoted or planted. And then that will be the initial introduction of the varieties in the area, which can be the basis of the initial commercial production of F1 seeds that will be contracted to the seed growers. Kasi tama, ngayon dahil ang na-experience namin, kukunti nga yung production ng public sector hybrids and yet hindi pa siya ma-market. So ibig sabihin, kulang siya sa popularity sa baba. So siguro yun ang dapat natin tutukan muna. And in the proposals that we will be submitting to the NRP, siguro isa yon sa major consideration sa first year, and then second year meron na ang initial expansion hanggang 2028 din. Just like the target sa hybrid program ngayon and the inbred certified seeds under RCEP. Hindi naman kaagad natin matatarget yung malaking hectareage. Lloyds? Sige po. Sige po. Actually, dalawang aking tanong. Anong gagawin natin dyan sa proposal na yan? So, yung proposal na yan na nakasubmit sa inyo, it's basically different. So, anong decision dito? I-revise ba yan? Kasi, actually, ang sunod kong tanong dyan sa proposal, in response doon kay Doc Jim, yung increasing the seed yield, I think it's not clear dyan sa document. Na-download ko siya actually kung yung existing document din. It's not clear kung yun talaga yung focus ng breeding. Kasi if you're talking about increasing the seed yield, we should start with the genetic resource that we have at kung paano siya gagawin. So yun. So I agree doon sa, nag-usap actually kami ni Ralph. It was just a very quick discussion nung nandito siya sa RCEF meeting. Sabi ko, at the moment, yung seed production ng hybrid parentals is under the local seed support project nga. And alam ito ni Doc M. So all the activities and mechanism for seed production of the parentals of public hybrids are in place. And the people are in place. Actually, the people are in this group, is in this meeting as well. So ang kulang lang doon is to scale up. Scale up kung ilan ang volume. So when that, actually yung slides na present ni Frody, it has been thoroughly discussed among us, those involved in the seed production of public hybrid parentals. And it was also presented during the Rice System Program Review. At actually, ang comment ng mga senior consultants from NRP is to increase that to 25%. Kasi at the moment, kaya naman mag-produce ng towards 12.5%. Yung existing hybrid parentals na breeder seeds, kaya niya. Kaya niya. Pero pagdating sa FS, although hindi pa ngayon nandun sa kaya naman siyang i-produce. So ngayon lang, ang question ngayon dito, yung procurement nga po ng F1 hybrid seed, yung public. Kasi pwede siyang i-target kaya siyang i-produce. Ngayon, pagdating doon sa mga seed grower like Ducepco S2R, so how much will be bought? So ito yung issue nga daw ng seed procurement. Lloyda, ang isang concern natin, no question dyan sa sinasabi mo because that is already existing, no? But yung point ni Ralph na sinasabi natin dito, yung adoption or acceptability ng variety sa baba, kulang yan eh. So kailangan ito muna ang tutukan natin dito sa initial expansion nitong ating hybrid rice, public sector hybrid rice promotion and commercialization. Yun siguro ang kailangan isama. That's correct. Yeah, We siguro, have already the yeah. seed. So we should identify already saan yung natin ipopromote. Of course, ito in partnership with all the stakeholders sa baba.
from the municipality to the farmers cluster to the province to the region and to the DANRP. That's correct po. Yan po yung component na wala ngayon sa LSSRP, sa local seed support. So yun ang pwede natin gawin. Kasi Pwede natin siya idagdag. And somebody from the technology demonstration group should be in here for this project. Loida, yung bang current public sector hybrid rice varieties recommended for the Philippines, ilan na ba yan? Right now, ang maganda na nagpe-perform, kasi ginagamit po siya sa PRTF, sa NRTF actually, and they're really performing well. Yung So yun ang at saka- focus natin sana. yes, May M20 po at ka. saka M99. Yeah, that's Yun yung it. existing ngayon. both- Tapos meron pong M1. Both M1, M20 at saka M99. both field rice and UPLB varieties na na-develop, dapat yan hindi mawala sa Yes po, opo. commercialization. Kasi yun ang laging question sa atin, na we develop varieties and yet hindi naman siya na-scale up sa baba. So ito na yung gusto ni Yusek ngayon, na yung available varieties na na-develop natin through R4D, ma-promote, ma-produce ang seeds at magamit sa program. So yun na yung gagawin natin. So tama ka, may capability na tayo but we have to program muna yung first part nitong ng proposal, yung promotion nitong Sige po. ating mga public sector hybrid varieties. Sige po. And In fact, actually, meron po kaming ginagawa, di pa po, nag-usap po tayo nito, yung promotion nito. So, since kasi yung ang nagpo-produce po ng F1 na IDOSEPCO at saka S2R, so since nasa kanila, kasi kailangan natin bilhin, ang ginawa namin sa Local Seed Support Project, we asked PhilRice Isabela at saka PhilRice Midsayap to produce the F1. So in a small scale, like 1 hectare, pinunduhan ito ng local seed support para lang magkaroon ng F1 seeds. And then we are giving out this F1 seeds for promotion, Technodemo, promotion ng mga regions, SeedNet. So actually, pero mini scale lang po ito, mga 1 hectare seed production. But if you want more F1 seeds, pwede siguro mag-procure sa DOSEPCO and S2R and we can do some more Technodemo from different regions. Ang Hindi, naging problema natin sa technology promotion, Loida, ganito. Kung isa lang site ang i-establish in a province, you cannot expect farmers from the different municipalities or clusters to see the varieties. Kaya hindi necessarily isa lang site yung demo. Just like the private sector, ang ginagawa nila talaga kung saan yung kanilang target areas. Every target areas or municipalities, naglalagay sila ng Technodemo in collaboration with the LGUs, with the farmers associations, and then nagkakandak sila ng field visit, ng field days or harvest festival so that they will know yung mga varieties na available na at saka yung performance. Kasi alam mo naman ng farmers, alam mo yan eh. Opo. Lagi yan to see is to believe. Kahit mo yan may seeds, kung hindi ko yan alam, hindi ko yan tatanim. Diba? Dugtungan ko lang sir bago nagtataas si Kuya Jimmy ng hands. Actually, under the Local Seed Support Project, sir, mayroon pong Technodemo na ginagawa nito. Actually, hawak ito ng Region 2 ng PhilRice Isabela. So, from yung provinces ng Region 2, right, Joy? Basta sa PhilRice Isabela po ang gumagawa nito, parang ganito pong ginagawa nila, Technodemo ng public hybrids. Pero ito ay nasa Region 2 lang. 2 and car. 2 and car. Yes, Joy. 2 and car. So we can actually do it in the other regions. But right now, nawala yata yung ano. But right now, ginagawa po siya under the Local Seed Support Project. Technodemo ng public hybrids. Yeah. Para yan yung ginagawa sa PhilRice Central Experiment Station and other branch stations na meron kayong lakbay palay, di ba? So you invited the farmers from different areas to see the demonstration. Dapat ganun din sa mga Technodemo that we are conducting in different parts of the country. Alam nyo, di ba, pinag-uusapan ngayon yung rice program, magkakasama na yung hybrid, yung whether it is RCEP. And I know yung RCEP nagko-conduct din ng massive Technodemo nationwide, di ba?
And since PhilRice din ang gagawa nito, hindi ba yan pwede na part ng activities ng PhilRice na i-converge yung Technodemo na yon so that hindi magkakahiwala yung activity natin at the National Rice Program, at the PhilRice level, at the regional level, something like that. We are talking of convergence na hindi kanya-kanya. Siguro si Doc Jim ang sasagot dyan at the management level. Alam ko mayroong ginagawa yung RCEF. Sa mga Yeah. inbred varieties lang ito, baka pwedeng isama doon yung public Yeah, hybrids. Yeah, of course, kasi di ba RCEP kasi for inbred lang eh. Pero ngayon, if the NRP now is telling us that we can combine yung mga hybrid, inbred, Technodemo as per our MRIDP convergence strategy, then I think we can do it. Nandito naman yung ating RCEF PMO. I don't know, si Alan ba to sa RCEF PMO? Hello, RCEF Hello PMO? po. Good afternoon po. Si Adele po, Doc Jim. Nasa meeting Hi, lang po si Adele. Doc Lisa. So I think Adele can relay it to Doc Lisa after our meeting. Yes The po. possibility of convergence in terms of Technodemo for inbred and public hybrid. Ito yung Adele, ito yung variety field trials. Alam ko mayroong some kind of 12 varieties. So baka pwedeng babaan yung inbred tapos merong Sasamahan option po doon ng na public samahan ng hybrid. public hybrids. Yeah, Sige po, like noted po. yung palay sikatan yun eh. Iba yung palay sikatan eh. Meron silang Bago po yung variety field BFT ngayon. trials na ang dami din. Tapos, yeah. Ito yung Para po part ng ma-introduce po yung end-to-end. mga modern varieties, Doc Jim. Magkakaroon po ng BFT. Okay. Si Joy, he is raising his hand. Joy. Yes po. Ay, echo. Bale convergence na po yung nangyayari sa mga PRTF. It's a joint effort of the ARFO, sila ang organizer. Kasama ang mga LGU, kasama ang ATI, kasama ang BPI. So nandun po kami lahat and the private companies, nandun po kami lahat to promote the private and public hybrid varieties doon sa mga PRTF. So in all the 4 provinces of Isabela, nandun kami. At 3 provinces ng CAR, Apayao, Abra, and Kalinga. So when we say convergence, Director Joy, both inbred and hybrid na ba yan? Purely hybrid po. Ayun, okay. Yeah, sir, by the way, in terms of seeds producibility, I think sila Doc Edel and also Ate Susan continue to improve yung seed reproducibility like in Los Baños. And I think yung mga contract growers natin na S2R and Dosepco ay magagaling na sila sa seeds reproducibility. May mga kanya-kanyang package of technology na sila. I think Ate Susan can explain Doc Jim. further. Okay, Doc Jim. Gusto ko lang mag-suggest, kung very effective yung PhilRice Isabela when it comes to provincial hybrid rice Technodemo, siguro we can ask kayo po in position na pakiusapan ng ating mga station na magkaroon ng kanya-kanyang provincial hybrid rice Technodemo for public hybrid, including na rin yung private hybrid, para mabilis ang dissemination at promotion ng public hybrid sa mga provinces na AOR ng kanya-kanyang station. So, yun yung isa nating gawin. Talagang regularly wet and dry season, meron silang PRTF para ma-promote natin ang mabilisan yung ating mga public hybrid down the level ng mga magsasaka. So, yun yung isa nating gawin. And then when it comes to reproducibility ng ating mga parent lines, mataas na ito. Ang ating seed yield sa hybrid seed production ng 2-line hybrid, may mga growers tayo na very remote na nakakakuha na ng 3.5,
3.2 tons per hectare na seed yield sa hybrid seed production. So, ibig sabihin, hindi tayo nahuhuli. Kaya lang, ang ating total area ng production ng public hybrid mula 2023, 24, and 25 ay hindi tayo bumababa ng 300 hectares, 350 hectares per season. At ngayong nakalipas na season, dry 2024, ang ating na-produce na public hybrid at 18 kilos per bag is 30,000 bags. Dry pa lang yon. Meron pa tayong wet season. So sabihin natin on a conservative estimate na meron tayong 50,000 to 60,000 bags of public hybrid every year. Kung i-scale up pa na natin ito, lakihan pa natin 500 to 700 hectares ang seed production. We can meet the target kung mapopromote ito massively down the level of the provinces. Jim, Yes, sir. Go ahead po. Go ahead. Yeah. Hindi, totoo naman yung sinabi ni Susan na meron ng capacity yung S2R, the SEPCO, to produce itong public sector hybrid at that yield level. Ang point kasi ni Ralph, okay nga, you have the capacity to produce the seeds, but the problem is yung acceptability ng variety in the area. So, hindi naman tayo po pwedeng ganun lang yung ating activity. It should be a continuing activities from the variety development, tuloy-tuloy ang promotion, kasi tuloy-tuloy ang ating R&D for hybrids Nakaka-develop tayo ng bagong variety, kaya lang nai-stack up siya. Hindi tuloy-tuloy yung promotion sa farmer level. And of course, yung seed growers, kailangan makikita niya yung seed reproducibility. Not only the seed cooperatives, we are also looking at the industry as a whole para ma-license yung hybrid variety ng field rice at talagang ma-commercialize. Kasi yan ang laging question sa atin Bakit daw hindi ma-commercialize yung ating hybrid rice variety? Bakit hindi kinukuha ng private sector if it's really good? Di ba? Yun ang gauge dun So Yes, ang suggestion natin, since we have the hybrid rice program, tuloy-tuloy yung variety development, dapat yung activity ng technology promotion and seed production hanggang commercialization is a continuing process. Huwag lang kung may programa. Yeah. Yes po, sir. We all agree. Actually, we also take the responsibility kasi una, of course, kulang yung resources namin. And pangalawa, yung demand sa region kasi sinasabi nila wala daw parang part for public hybrid yung kanilang mga procurement. So, with the support ng National Rice Program, we hope na lahat ng regions will have some allocation for public hybrid procurement. So, isa po yun. So, yun. Doc Loida, do you want to say something? Sige, sir, ano po talagang gagawin natin sa proposal na to? Kasi ang nasa proposal na nasa inyo, Yeah. halo-halo po ito. May Yeah. breeding, may production, tapos We yung will add. na-mention nyo rin po yung procurement. Ano bang modality na gagawin? Through RCEF ba to or through the region? Kasi kung through RCEF, hindi na ito bababa sa region. So, kailangan lang ma-clear. Tapos, ano yung target? Pero ang alam kong bago na pinag-uusapan natin ngayon ay yung techno demo, which is hindi na-catch dito, if I am right, dito sa proposal na to, kasi this needs somebody from the technology demonstration group sa TMSD. Tapos ang tanong ko actually dito sa techno demo kay Ralph at kay Doc M, okay na po ba yung variety field trials na ginagawa ng RCEF na doon i-demo yung public hybrids or gusto nyo po yung sa PRTF na modality na ginagawa? Like for example, yung provincial techno-demo ng mga public hybrids. Kasi iba yung variety field trials na pinaplano ng RCEF. Puro ito mga inbreds. Pero yung existing kasi na technology demonstration ng public hybrids ay nasa PRTF. Ito yung ginagawa nila, Joy, which they have the system comparing really the performance of private hybrids at public hybrids. Pero kung ano yung ang okay sa NRP, then so be it. Kung okay na po sa inyo yung techno demo lang, not really the PRTF modality. So it has to be clear.
Okay, ganito yung sa ano no, yung sa konsepto ng TD. Kasi nagre-revise kasi kami or nagre-revisit kami ngayon ng guidelines for the PRTF, the Technodemo, and yun nga yung isang ano dito, if we could increase the plots for public hybrids. Mas kung ako personally, I would like it na doon sa PRTF tsaka hybrid demo talaga kasi yung if we are going to put it kasi side by side with doon sa target areas ni RCEP, baka mag-create na naman tayo ng competition among ourselves, no? So just to clarify also or to have a clear ano kung sino yung target audience natin for the particular field days na gagawin nating demo, I would suggest that this would be a separate kung doon siya sa hybrid na promotion and you would inviting farmers na targeted for hybrid, then doon sila ipasok compared to i-mix natin sila sa inbred tapos biglang ay mas mataas yung yield ng hybrid, mag-hybrid na lang kami, hindi na kami kukuhang RCEP, 'di ba? Yeah. Okay. Naka-ano, sir. Kasi Loida, remember yung ating program sa PhilRice before, talagang ano yan may graduation yan Initially, farmers home save seeds, good seeds, then certified seeds, then later on kung okay ka na, you will use hybrid rice seeds so that you can have higher yield potential. Alam naman natin yun, di ba? Na science-based, talagang mas malaki ang potential ng hybrid versus inbred. So kailangan din naman, huwag nating ipagkait doon sa mga farmers na nasa RCEP areas na hanggang certified seeds na lang sila. So the technology must be introduced to all farmers in the Philippines. Na hindi lang como RCEP ako, hanggang doon na lang ako. Pero face by face Ayun, natin tama, siya i-invite, dapat sir, face by na, face, oo. tama yun. Pero sasabihin mong hindi mo ano sa farmers using certified seeds, I don't believe that. Yeah. I Yeah. think tama naman si Doc Prisco kasi kahapon doon sa budget presentation sa DA na banggit yon. So kung ano yung choice ng farmer, yung mga nag-RCEP ngayon, kung gusto nilang mag-hybrid, so ibigay mo kung yun yung choice nila. So, anong gagawin natin? Iba kasi yung So, point ni I think- Ralph. Ang kay I think- Ralph ay doon sa PRTF o face to face or doon na mismo sa VFT. Eh di, kung gusto natin talaga ng malawakang technodemo, then let's do both. Kung po pwede. Sige, game. Oo. Ang habol lang natin dito, Doc Jim, talagang madagdagan yung technology promotion natin so that the farmers will know yung variety ng PhilRice at ma-increase yung adaptability later on na hindi magiging problema yung nakaproduce tayo ng seeds, yung cooperatives and yet wala namang kumukuha ng seeds nila. Ibig sabihin, hindi masyadong alam ng farmers yung performance Yeah. ng hybrid varieties natin. Yes, sir. Actually, doon naman sa na-produce namin ngayon, sir, na public na F1 through contract growing, nagkukulang pa actually, sir. So, in terms of demand, wala po tayong problema. So, kulang pa actually. So, yung acceptability, okay na po sa mga ano natin, mga farmers natin na nakakaalam ng public hybrid. Yung mga hindi lang nakakaalam, I think yun po yung kailangan nating tutukan. Si Jim, Director di ba, Joy. Doc James again. Yes po, sir. Yes po. Yung varietal recommendations sa hybrid, we are basing it on the major rice producing areas, di ba? So, kung saan na-recommend itong mga varieties na ito, doon natin simulang massive promotion itong mga varieties na ito na na-develop ng public sector. Just like sa private sector, doon sila nakapokus where their variety was recommended. Halimbawa sa Northern Luzon o Central Luzon, something like. Very specific naman yan sa NSIC recommendation Madalang yung nationally recommended. Yes po, sir. We all agree. Director Joy, go ahead. Joy? Share na-experience na po namin na nag-procure ang RFO from us kasi 2023, Jerry, 2023 ba 'yon?
na we entered into a memorandum of agreement with RFO2 and CAR at bumili naman sila sa amin ng Yeah. That's good. 1,000 bags of dinistribute sa farmer, and in the end yung namang na-distribute nila ay parang naging siya na yung naging parang techno demo ng Oo, yun. hybrid na yun. So we have had experience of creating a linkage with RFOs and for them to buy the seeds from us. Contract Yeah. growing din namin doon. Yeah. So thank you for that info, Director Joy. Kasi I think si Ate Susan ay may mga experience na iba, like yung mga regions, sinasabi nila wala daw allocation for public hybrids. Okay, siguro po ganito, para makita din natin na nakikita sa ground level yung ating public hybrid. Bakit hindi natin mag-peg tayo ng maliit na proportion na ang lahat ng procurement ng DARFOs ay may certain percentage, kunwari 5%, halimbawa pinakamababa, na public hybrid allocation sa kanilang magiging procurement for public hybrid. Pero talagang itatanim at susundan at kukuhanin yung data level after harvest. Ganito natin siya gawin, yung may science. Gawin natin ganun. So kung may 5% allocation for every procurement ng region to public hybrid, makikita talaga ito sa ground at sa lahat ng provinces within the region na nagtatribe talaga yung hybrid. Kasi gano'n naman nangyari noon sa HRCP nung sinimula natin yung public hybrid sa Pilipinas. Government ang nagsimula, nagfo-follow lang through yung private hybrid, sinusundan lang yung galaw ng government sector. So gano'n din natin ulit siyang gawin. Kasi the government sector started the hybrid program in any country in Asia, sinusundan niya ng private sector hybrid. Hindi private sector hybrid ang nagsistart, it's the government hybrid ang nagsisimula, follow through na sa likod yung private hybrid. Maganda din ang private hybrid, pero maganda din yung public hybrid. So let us peg certain percentage of the procurement of every region para makita natin ngayon ang performance ng public hybrid sa lahat ng regions. So ano po talaga ang focus ng proposal na to ngayon? Year 1. Ano lang, Doc Techno-demo, Lloyds? Hindi, Doc Lloyds. and Doc production Lloyds, ganito. Kailangan dagdagan ng component kasi breeding, pre-commercialization, then dapat meron na yung techno-demo saka commercialization na part. So yun lang, kailangan idagdag I think dun sa proposal para holistic. Okay. Oh, So kung ito yung inyong sige, go ahead. yeah. Now, ang That's sunod ko my sigurong suggestion. tanong, ang sunod ko sigurong tanong ay hindi, dagdagan ko lang yung punto ni Ate Susan kasi nga naintindihan ko po yung side ni Ate Susan dahil siya ang nasa foundation seed production ng hybrid parentals. The FS seeds goes to the cooperators na, and it goes to the co-ops na nagpo-produce ng F1. Ito po yung S2R at saka DOSEPCO. And yet, itong mga S2R DOSEPCO, they have the F1 seeds ng public hybrids pero hindi ito nabibili. Ito talaga ang nangyayari sa baba. Hindi siya nabibili. It's because ang mga regions kung saan nasaan ang seed procurement ng public hybrids, nasa regions, ang binibili lang talaga nila ay halos private hybrids except for Region 2 and CAR, whatever. So sila doon. Pero doon sa seed component workshop talaga na napuntahan ko sa BPI, this is last year, makikita mo talaga doon yung procurement ng mga regions. They are all private hybrids, naka-specify na private. So, walang dihado kumbaga yung public hybrid. So, naintindihan ko yung side ni Ate Susan kasi they're producing the foundation seeds. So, the production of the foundation seed hybrid parentals goes directly to the co-op na nagpo-produce ng F1. Pero yun nga, maraming F1 na seeds ng public hybrids na nandun ngayon sa warehouses ng S2R, DOSEPCO, kasi hindi nga siya nabibili. Doc Yeah. Chris, wala Doon ulit. sa sinabi niya, no, sa sinabi ni Susan, we understand yung point niya. We started like that during the early years of the hybrid rice commercialization program. But remember, wala pang masyadong private sector participants during that time.
And that is why we can do that. But now, we really have to promote our hybrids sa public sector and let the farmers decide kasi hindi ka pwedeng mag-set ng certain percentage sa procurement because this is open. So that will depend on the farmer's choice. Kung ano yung variety yung gustong itanim nila in the area, then that will be the one that will be included in the procurement of the region in the usual process of procurement based on the sabi natin yung technical data generated from the Technodemo, from the Derbies, from the NRTF. Kinonsolidate actually namin ito during the time of Yusek Sebastian. Kinuha ko yan sa lahat ng regions and we gave that data to the regions as basis of list of hybrid varieties that are doing very well in those target provinces for hybrid rice. So, kailangan talaga maglagay kayo ng demo in all those target provinces of the program. Not only the private sector doing that. Yun. Yeah, thank you, Doc Frisco. So I think we need to include that sa proposal natin. Talagang large scale techno demos. And yung comment ko naman doon dito sa research proposal, yung research, yung R4D natin for hybrid, this must be a continuing activity kasi 'di ba we have to develop new varieties with new tolerance to pests and diseases sa adverse conditions, and dapat yan yung mga technology demo ay tuloy-tuloy din ginagawa every time na may bago kang variety, you put that in the techno demo so that the farmers will know and the seed growers will also know the performance of that variety when it comes to seed reproducibility naman. Kaya dapat isino-showcase nyo din yung A by R or S by P nung varieties na na-develop nyo, showing it to the prospective seed producer. Not only the seed cooperatives but seed companies themselves. Kasi ngayon sa mga players in the industry, maraming players na nagla-license lang ng hybrid variety. So, if they see that public sector varieties are good, are better than other hybrids, then I think ila-license nila yan. Just like yung sa Pilscat, ni-license na yan ng other companies. Yeah. Start na ba yan sa PhilRice? Hindi pa po. Medyo Ayan ang tingnan kasi natin. po yung Sir, good afternoon. yeah. Sige, Ate Fe, go ahead. Opo. Tama po yung sinasabi ni Sir Frisco, yung makita natin yung ating mga varieties in the market. Ano po. Tamang-tama po yung concern po natin sa reproducibility para maiganin po natin yung ating mga prospective na adopters ng ating varieties to produce also. Ano po. Sa katunayan po, sir, meron po kaming initial talk with a private company noon to license M20. Pero hindi po kami nag-pursue for reasons na hindi po acceptable sa ating mga researchers. Hindi po nila gusto na ipalaot. At the same time, hindi nila ma-provide yung mga kailangan po doon sa ating pong paglalisensya. Katulad ng ating mga data na hinahanap po kung ano yung reproducibility niya, ano yung performance niya, etc. So hindi mai-produce po yun. So yun po yung mga kailangan po natin tingnan din dito sa ating proposal ngayon. Intact po dapat yung ating mga research notes, data, raw man ito or hindi raw, process man ito. Kailangan po natin ma-intact po ito. Kasi kung gusto po natin na pumalaot sa market at saka hindi po natin kung meron tayong limitasyon sa ating production po ng F1, pwede po talaga natin ilisensya sa ating mga private companies. At nakita din naman natin talaga yung epekto doon sa pagkalisensya ni Philscat sa kanyang mga varieties ay nagkapagbigay talaga ng malaking royalty income ng CLSU. At yun yung ginagamit nila ngayon nire-revolve para magpatuloy yung kanilang hybrid development, hybrid rice development. So yung varietal development nila, nasasagot na ng kanilang royalty. Imagine niyo po, yung kanilang nakuha na royalty is more than 30 million.
for only 5 years. So yun po yung talagang tingnan po natin kasi sa commercialization may mga limitations po tayo in terms of the area, in terms of the distance dito sa mga production sites po natin at sa distribution sites. So siguro mas kaya ng mga private companies po yung logistics po niyan. So yun po yung mga kailangan po natin and then siguro ma-clear po natin kung sino po yung saan po yun. Kung kagaya ng RCEP, at doon sa RCEP mas maganda na sana kasi marami na po sila. Kung kagaya ng dati mga ginawa nila mga Susan, baka mahihirapan kasi nakita na natin yung problema in those days, nagkasid hanggang ngayon yung mga problema. So maiwasan Efe, po nawawala ka na. Nawawala po ba, sir? Ito pong aming nagkakaskid lang po yung problema hanggang ngayon. So, hindi pa po natatapos yung problema ng mga susunod. Di ka na marinig, Ate Fe. Hindi ka po. Sorry. Bakit kaya ayaw na? Oo, yung aming connection po dito, sir. Yeah. Yung point ko lang po, we have to learn from our lessons from the past. Para po yung sa ating pong procurement ngayon ay hindi po gaya ng dati na nagpautang-utang din tayo. Salamat po. Sige po. Open na ba to? Opo. Jim. Yes, sir. Go ahead po. Yeah, may suggestion ako when it comes to doon sa this is in relation to doon naman sa commercialization, especially doon sa seed production. Siguro for us to create demand and to entice other players in the industry sa seed production. Nung nasa private ako, what we did, nag-create din kami ng demonstration sa ABIR. And then we conducted the Harvest Festival of Field Day. In-invite natin yung mga prospective seed growers and others so that makita nila yung potential ng variety mo when it comes to F1 seed production. And siguro isang paraan yun para maka-entice ang field rice, kung nakaka-attain na tayo ng 3 tons o 3.5 metric tons na seed yield, to entice the private sector to license yung variety ng field rice. That's one way of creating demand for our hybrid varieties. And then sa F1 naman, ganoon din ang gagawin natin. Massive techno demo, field tour, harvest festival, and then makaka-create tayo ng demand. At saka ang isa pa ngayon, di ba? Remember when we studied the program, di ba mas mababa ang presyo ng public sector hybrid because the cost of R&D is shouldered by the government. So this is one advantage of the public sector hybrid na we can offer a relatively lower cost per hectare compared to the private sector hybrids. I-review lang siguro yung cost of production kasi yung cost nyo yata is panahon pa nung 2000, early 2000, di pa yata nabago. Sir, can I react? Hindi pa So, po. ang isang maganda nating gawin, equal yung playing field. Why not peg the price kunwari ng private and public hybrid at 5,000 per bag. Kami 18 kilos, kayo 15 kilos. Para pantay ang playing field. Kasi 3,816 lang kami. When during Dr. Rasco's time as director, ang proposal na namin 4,005. Pero yung technical working group ng DA, ang ginawa lang 3,816. That was 2013. Ngayon ay 2025 na. So, yung presyo ng pataba at that time, hindi na presyo ng pataba ngayon. So, it's high time that we review the technical working group, review also the pricing of the public hybrid and all the hybrids for that matter. Jim, regarding do sa comment ni Susan, sa industry, you cannot do that. Hindi ka pwedeng mag-set ng fixed price sa hybrid ng private sector. We can do that siguro sa public sector, but on the private sector side, no. That's an open open sa industry.
Sa procurement can lang, do, sir, sa is to procurement lang increase the nangyayari yan, na the government can set specific price per kilogram or per bag of seeds na bibilhin ng gobyerno. But on the private sector side, hindi ka pwedeng maglagay ng ceiling doon sa kanilang presyo. Pero sa procurement sa region ba, sir? Bidding ba? Bidding? Hindi Yes. pababaan ng presyo yon. Kaya nga, yun ang comment ni Ralph eh. Pwedeng babaan nga ng public sector yung presyo pero still walang taker pa eh. Kulang pa siya sa promotion. Yun ang nakikita nating rason eh. Maganda sana kung magagawa ng the whole field rice na yung sinimula na ng Region 2. Covering ilang provinces yung sinabi ni Joy. If we can do that in all the target provinces for hybrid where the public sector will be promoted and marketed, I think makaka-create na tayo ng demand. Pero yung isang suggestion kanina, Doc Freeze, Ralph, na we can instruct the region to allocate some percentage for their seed procurement for public. Sir, actually, ang concern kasi no, pag hindi siya preferred varieties, yun nga yung sa na-mention ko kanina, yung potential backlash. Because even with the selection of the private hybrids, pag hindi yun yung naibigay sa kanila, yun yung mga lumalabas pagdating ng monitoring and evaluation na pinakain sa manok, pag hindi itinanim, pinamigay, pinagbenta. Kasi yun nga, because hindi siya yung preferences nila. So, kaya talaga ako personally, I would like to na while we continue the research component of this proposal, we would really need to strengthen yung promotions. But we could ask, no, mag-ask kami sa RFOs kung ano yung not siguro a specific or pre-identified percentage or share in the Ganito, Ralph. Oo, Ayun. I think kasi yung mga regions naman, they are involved doon sa NRTF and they have seen the performance of public hybrids doon sa NRTF. So, yeah, you can ask the regions how they will take yung suggestion na yon na portion of the allocation by the regions will be given to public hybrid. Yes, sir. Actually, nasa line item yan, no? But despite na nawala siya, Region 11 continued na meron pa ring share yung sa public hybrid. Kasi nga may demand doon sa kanila. But we would ask particularly for 2026, kung to allocate a certain share, but doon sa level na confident silang merong takers. Not necessarily a predetermined number dun sa sa total na volume ng nila. Okay. If I may ask po, Ralph, I would like to ask, how much volume talaga per region ito, on a regional basis, lahat ng region, yung allocation talaga for hybrid, regardless kung private or public, ilan talaga ang napoprocure ng NRP or ng DA na hybrid every season or every year? May Ang data pa total po? po natin is around 1.9 million. 1.9 million. Bags. Bags. 15 kilogram bags. 10 kilogram. Yeah. Okay, Director Rem, bago si Doc Lloyd Good afternoon po. Good afternoon po, Doc Frisco and lahat po ng nasa meeting. Ang suggestion ko po siguro ay given yung apprehensions, no, kung sino talaga ang magtatanim kasi sabi natin hindi pa siya widely promoted. Pero sabi rin naman natin merong mga regions na nakaarangkada na siya and nagkaroon na talaga ng allocation for public hybrids. So the way I see it, for
siguro mga decision points in moving forward ay dun sa mga regions na okay na talaga, nakaarangkada na, at dun sa mga regions na willing kumuha ng public hybrids, ay pwede na natin, sa tingin ko po, pwede na natin tignan kung papaano yung magiging percent allocation, and papasok na, pwede nang pumasok dun sa procurement activities. Pero siguro for the first year, kasi kailangan po natin magplano ng stepwise na progression dun sa ating mga activities. So dun sa mga areas na medyo hindi pa talaga ganun kakilala ang public hybrids, siguro naman po ang mga stations ng PhilRise ay pwede naman talagang mag-conduct nung scaled na techno demo. So hindi lang siguro marami at one time, kasi syempre po mag-a-assess pa ng mga sites, magpo-position pa, pero part siya ng targeting. So katulad nung palay sikatan ng RCEF, for example, for inbreds, nagmo-move yun no? After ilang seasons, nagmo-move out siya para ma-cover lahat. And at the same time, dun sa target frame natin, nung ating mga schedules, malalaman din natin kung saan natin siya nakademo, saan siya nakademo for this season, and ano yung magiging coverage, for example, by the end of 3 years. No? So ganun po siguro yung magiging attack natin dun sa targeting. But siguro po, ang nakikita ko lang din talaga ay based dun sa mga PRTF or NRTF na mga results, pwede naman po talagang, sa tingin ko, pwede pong i-discuss yun sa mga REDs, and just to let them know, or even the other REDs, na ang ating pong mga public hybrids ay performing po dito po sa mga technology fora na nagawa na po natin. So kung ganun po na maraming components ang magiging part, no, magiging content ng proposal, pag-iisipan po ng PhilRise side, and definitely baka meron pong year-on-year na targets just to cover, no, kung ano yung magiging quote-unquote allocation for the public hybrids. Thank you po. Jim, addition to what we have discussed, doon sa Go ahead. pasok natin to sa 2026 proposal, doon sa technology promotion, hindi lang yan techno-demo ang ginagawa ng program dyan, yung ating mga radio programs, continuous na yan. Ini-invite natin ang participants from the industry to talk on their hybridized varieties, para i-discuss yung potential yield, yung mga disease tolerance, and all those things. Hindi lang doon tayo sa demo. Lahat ng aspect ng promotion, pinaka-capture natin yan. Just like what we did before sa PhilRise, nung nandiyan pa kami nila Dr. Robien, massive talaga yung techno-demo and extension activities. Kaya nga tayo nakakreate dito sa seed system right now. So, na-discuss naman na yan sa local seed production. Kailangan na lang ma-expand and ma-strengthen itong technology promotion na ito so that we can create the demand. Covering na lahat ng public sector hybrid, the adverse ecosystem varieties with Loida, and other varieties na na-develop ng PhilRise para iisa na yung ating activity. Hindi lang nakapokus sa iisang klase ng palay. If I may, Doc Jim. Bago ko si Doc Loida, parang ang sinasabi mo, Doc Prisco, kung ano yung sa RCEP extension, ay ganun na din. Dapat. No? Yeah, if I may, Okay, Doc actually, Loida, go ahead. actually ginagawa na ito ni LaJoy. Ni LaJoy sa Region 2 Ancar. So actually itong lahat ng sinasabi ni Doc M, ginagawa nila ito. Ang dami nilang ginagawa doon. And there are other players in the hybrid industry, including private. So meron silang lahat ng mga sinabi ni Doc M. So yun lang ang dagdag ko doon sa sinasabi ni Doc M. Ginagawa ito pero sa Region 2 Ancar at this time, under the local seed support. So if we can expand this to the other regions na merong then that would be nice. Pero ang question ko, if I may, Doc Jim, may question actually ako on seed procurement. May Yes. question ako kay Ralph. Is there any possibility na nawala yata? Okay. Is there any possibility na gawin siya like RCEF? Since public hybrids naman ito, like mag-a-allocate ang NRP
ng funds for seed procurement to RCEF. Tapos ito ang RCEF ang magpo-procure ng public hybrids na hindi talaga siya regions. Possible kaya ito? Using the RCEF modality ng seed procurement ngayon sa inbred. Pero naka-allot siya sa public hybrids. Pwede mag-ano ako ng konting point doon. Ano. Based on my initial conversation with the USEC Chris, parang gano'n na nasa mindset niya eh. Sabi niya, may model na tayo sa PhilRice RCEP na nagko-contract growing, pinoprocure ng seeds, and then dinidistribute ng seeds. Kaya lang sa distribution, you can use the regions doon sa distribution. Pero kayo, PhilRice ang magpo-procure. Parang gano'n ang narinig ko sa kanya eh. Kaya lang, hindi natin alam yung kanina yung tanong. How much? Yun, that's it. Kaya lang, Yun. ito sa 2026 if ever eh. Yeah. Actually, this would be a very good development kasi at least ito control natin. Kasi kung mapunta ito sa region, yun kasi ang hindi control nga. Kasi nga depende kung ano yung ano nila. Ano yung need nila, anong gusto nila. So, that will be a good development. And then from there, we could target yung production side. Tapos kasabay na dito yung technology promotion. Well, we can go ahead with that. Sabay-sabay, side by side. Yung Okay. procurement, Lloyd, sa regional level, may distribution sa regional level, Mhm, mhm. meron pa rin say doon ng region kasi they are closely consulting the clusters, the LGU, the province. I So, know. hindi necessarily na nag-procure kayo ng ganito karaming seeds, kukuhanin na yun ng that region. No. Kailangan pa rin sa programming, i-determine natin yung need ng bawat region. That's correct. I agree po. Kasi ito naman talaga ang ginagawang modality ng RCEF. It's always a consultation with the one that is being preferred sa region. Pero Oo. ito, nakafocus siya sa public hybrids. Yeah. So siguro for 2026, more on technology promotion, extension, techno-demo, yun yung ating ifo-focus. And then, And then siguro, Distribution. strengthen yung seed production ng parental lines. Yeah. Pero we will try to Doc Jim, no? We will try to identify nga from our end also. Ibabalik namin yung line item for the public hybrids. Then we would ask RFOs kung ilan yung share. Kasi if there are other regions na malakas naman yung promotion natin and would really have that demand, then they could put a bigger number on that. Pero yun nga, we won't be setting kung ilang percent yun ng totality nila, but we would ask them kung ano yung comfortable sila that they could really distribute and would be planted by the farmers in their area. okay. Yeah. Maganda. Thank you, Ralph, for that. Doc Jim, if you remember last year ba yun? The NRP have a separate budget for the inbred certified seeds, di ba? Where we transferred it to PhilRice. I think it's more than 700. 700. Opo. A suggestion ko is if that can be included in the 2026 proposal, instead of the inbred covered by that line item, then we can go into public sector hybrid. Kasi yung inbred naman, covered ka ng RCEP. Yes po. Suggestion, Ralph. Yeah. So, let's take note of that. And I hope sila Ralph, sila Pab ay mailagay nila ulit. May concern lang ako sa yung sa pagbabalik ng line item, I think we could do that naman kasi nasa program naman yun. Ang isang ko lang, yung sa modality ng buyback, if idadaan siya sa PhilRice, meron ba kayong sir, legal backing to do that? Kasi considering na nagkaroon kayo ng operations function because of the RCEF. Yeah. So yun lang yung magiging ko, if i-expand natin sa public hybrid, baka awardan na naman tayo. Wala naman. Nagawa na namin yan actually. Ate Fe. Nagawa sa president. Okay. Meron na sila. Yes.
Si Susan, si Ate Fe, nagawa na namin actually with BPI din. Nagawa na po natin yan in the past at wala naman tayong naging problem. Yeah, and our identity as GOCC, pwede. Nagawa na po natin ito, pero ano po, we have to learn from our lessons po. ano Yes. po. So, Yes, kasi kasi napakahirap. ang lessons and yung pains noon ay kailangan po natin ma-internalize. Salamat po. Yeah, so we will be better kasi we have lessons from the past and also I think doon din nanggaling yung ibang best practices na ina-apply ngayon ng RCEF. Yeah, that's the reason why na nandito ang RCEF PMO, right? So, hopefully ma-feedback nila ito kay Liza. So, parang madadagdagan lang siya ng public hybrids kasi naka-in place na talaga sa kanila. So, we don't need to create another group. So, ang mangyayari lang, ito Good job. nakafocus sa public hybrids. Ang isa ko lang suggestion, once we started this scaling up of the commercialization, from the production side to the procurement to the distribution, ang comment sa baba is yung ating timing ng distribution. Maraming report sa baba na o nga, nakaproduce tayo ng seeds, na-distribute pero late na. And hindi rin na translate into usage ng seeds ng farmers. That's the main problem right now. Yeah. Okay. So, meron pa ba? Siguro, just to add, just to give some inputs doon sa question, doon sa huling punto ni Doc M, ito ay tinatakal talaga among us kasi sa RISED system plus with the group of Lisa. So, there were a lots of changes right now, yung operations ng higher seed classes at saka para nga ma-improve yung pag-deliver on time. So, may mga changes po, may mga improvement doon sa operations sa side ng RCEF, doon sa distribution, production ng higher seed classes. Hopefully, at least makabawas ito sa concern na yon. Yun na issue ng timeliness po. So, this is being critically being taken into account. So, hopefully, with the changes po na gagawin sa side ng RCEF, yung higher seed classes, ma-address po namin ito kahit paano, mabawasan. Yes, sir. Team, last comment, suggestion on my part. Since we started already the support to local seed production covering both inbreds and public sector hybrids, I suggest na doon sa 2026 proposal onwards, kasi di ba multi-year proposal ang gagawin natin, the budget requirement for this support to local seed production must be there. Nasa line item na yan so that hindi na siya on and off. It must be a continuing activity na ng PhilRice in partnership with the DA National Rice Program and the regions. So yung 2026 proposal ay yung local seed support, doon na yung kanyang mother. Ma-under na itong hybrid doon sa local seed support. Yung sa production side. Yes. But yung procurement, pag-usapan natin yan within sa PhilRice existing. Kasi ang sabi ni Yusek, meron na kayong existing model ng production procurement So hindi na tayo dapat mag-isipan ng another group to do that. Yeah, yes po. Yes po. Actually, baka yung na-mention din ni Yusek ay yung mga nagawa na nga nung siya ay director sa operations. Siguro. Yeah. Yeah, I would agree. Siguro ang kulang lang dito, sabi ko nga, sa existing na nangyayari ngayon sa local seed support, kasi nandito nga yung production ng hybrid parentals ng public hybrids. Actually existing, nasa project siya na hawak ko. Yung production ng hybrid parentals ng public hybrids. Only kailangan lang siyang i-strengthen, i-upscale pa kung gaganito na ang mangyayari. So, ang lahat actually ng player ng production na ito ay nandito sa group na to. So, ang wala nga lang doon, sir, ay yung technology demo. So, yun ang kailangan gawin. Pero actually, meron na nga yung kay Joy, yung sa Region 2 Ancar, kailangan lang po siyang i-expand.
So, nandito naman po si Sir Joy Doldolao. So, pag-isipan po ito kung paano ito i-expand, yung techno demo. Kasi sila na po ang gumagawa. Yun po. Oh, siguro all branch stations na ang ma-involve. Yes. So, Andito si Sir Joy. si Rem nandito. Actually, yung Batak, nagsisimula lang Yeah. mag-seed production eh. So, ang mawawala lang po talaga, ang yung sa procurement, yun po yung mapupunta dapat sa RCEF na part. Kasi hindi po namin nahawakan yung procurement na side. So, yun. So, So, yun yung po. production ng hybrid parental sa Techno Demo is currently under the local seed support. I-strengthen lang po yung, i-upscale lang po yung ano. Oo, so may line item na specific for Nandun hybrid, pa naman siya. no? Nandun siya. So, itong draft ng proposal na present ni Frody, ano mangyayari? Kasi parang magse-separate yung ano eh, yung production, under na ng RSS, yung procurement, baka ma-under ng RCEP. So yung research na lang muna itong kay Frody. Tama ba? Kasi yung 2026 ay sa RSS na ma-under yung production. Tapos yung line item for procurement ay baka ma-lodge sa RCEP. Doc Jim? Oo. Yes. Yes, Director Rem. Ang suggestion ko po sana ay mag-uusap tayo kasama yung RCEF PMO plus lahat po ng actors, no? Sa lahat po ng magiging project proponents. And siguro by that time, we can also invite other stations to join us. Kasi ang nakikita ko po dito, mas maganda po sana kung isang proposal para makita talaga natin yung yung takbo niya mula dun sa research to seed production to techno demo and even to commercialization. Kasi yung mga sinasabi po ni Doc M kanina na extension work, development work, actually mabilis na lang po yun kasi meron naman na tayong mga network ng extension talaga. So kahit nga sa Radyo Pilipinas lahat naman ng regions meron nun at pwede tayong mag-suggest kung ano yung gusto natin ng mga topics. So mas maganda po sana na isang proposal ito and makita natin yung year-on-year na progress at yung magiging content niya and activities para alam po ng lahat ng magiging involved. Kasi sabi ko nga po dun sa kailangan po talagang malaman ng RCEF PMO kasi meron po silang 6 billion for inbred tapos magdadagdag pa tayo for hybrid. Syempre yung procurement kasi kahit na sabihin natin na na-establish na natin yung mode, but this time, kakausap kasi tayo ng mga bagong seed growers specifically for hybrid. So, dapat po magiging seamless actually kung ilalodge natin sa RCEF PMO itong procurement activities. Yeah. Sir Okay. Jim, rejoin Yes. guard lang kay... Yes, Ate Fe. Opo, naririnig niyo po. Medyo mahina po ba? Nawawala yung boses mo, Ate Fe. Bakit kaya? Naku, Ayan, mahina bukas kasi ulit. dito. Oo, mahina. Ganito po, rejoinder lang po. Tama po na yung isa dapat na proposal. Para ma-integrate po natin, makita natin, alin ba yung talagang ipalaot natin ng mga varieties at yung mga nasa pipeline. Ano yung pwede nating ibigay na i-extend at pwede nating for our cooperatives or sa ating mga private companies. Yun po, para makita po natin yung tinatahak ng ating pong mga hybrid varieties. Yun din po ang gusto ko. Isang project proposal lamang. Salamat. Okay, mayroon pa si Director Joy. Naligaw yata ako. Bakit may usapang RCEP inbred lang yung RCEP? Yung tinitingnan kasi yung modality ng RCEP ngayon. So, baka ganun yung magiging modality din na mangyayari na yung nabanggit ni Doc Frisco na yung procurement ay pwedeng sa peer rice and then we will just give to the regions yung ma-procure natin
then the regions will distribute doon sa mga takers nila. Parang ganon. And we are thinking if RCEP can also do or help doon sa procurement. Negative So, hybrid eh. inbred hybrid na nga. Oh, Doc Lloyd. Sige, inbred hybrid. Actually, before RCEF 2.0 was approved, nagfo-float na yon na kasama na ang hybrid doon. So actually nagre-ready na sila, Lisa. Nakasama ang hybrid sa RCEF 2.0, but eventually nawala yung hybrid. So there's Yeah. no issue kung hybrid, na inbred lang talaga ang RCEF or may hybrid. Okay, so there's no issue at that. So siguro kailangan lang i-communicate ng maayos kasi nga as one nga ito. I mean, this is one rice budget from NRP, Tama. even RCEF. Tapos yung pangalawa, as one proposal, it's not a problem with me kung alisin nyo yung hybrid component doon sa local seed support. So it's up to the NRP. So it's fine with me. But right now, all the people who are involved in the hybrid seed production ng public hybrid parentals ay in place and everything is being taken care of. Nasa local seed support siya. So it will just be moved out kung ang plan ng NRP is to make it as one. But everything is being taken care of. Yung projection nito hanggang sa cultivation. Ang kulang na lang ngayon is i-upscale. I-strengthen yung support, upscale yung area, at saka yung i-upscale din yung technology demonstration na ginagawa ngayon ni Sir Joy. Yun po. Thank you very much. Yeah, thank you, Doc Lloyd. So, that will be the decision of management ng PayRise in consultation with NRP. I think tama naman yon. Maganda siguro kung may isang proposal for hybrid. And then yung local seed support can just focus on other varieties like ngayon yung adverse. Okay. Ralph, Pam, Doc Frisco. So mag-usap-usap po kami dito sa PhilRise. Pero for 2026, Ralph, meron na bang naka-tag or ceiling na estimate? Wala pa po, sir. Wala pa Wala naman. pa kasi din kaming ceiling. So hindi pa namin talaga mahimay yung mga proposals, no. But we are slowly checking nga kung ano yung yung mga bagong policies na i-incorporate natin doon sa proposals nila, which might include nga itong pinag-uusapan natin ngayon, no. Kasi if ever that the public hybrid would be implemented by PhilRise, magagaya ito nung sa inbred namin dati na binaba po sa inyo, tapos kayo po yung mag-distribute alongside with yung RCEF distribution. So baka yun yung isang sa titingnan natin. And yun, yung share na ipapadetermine din natin sa RFOs nga, yung magiging share ng public hybrid dun sa total hybrid targets nila. And titingnan din namin kung how it would affect if matutuloy yung wino-workout ngayon na policy dun sa pagko-concentrate ng hybrid into 1 million hectares pero full support. So baka yun pa. It would really be a stiff competition with the private dun sa magiging target area for the hybrid focus. Kasi yun yung isa sa check namin ngayon if we are going to put in place that type of policy. Then Doc G, may lang pala ako, may isang lang ako dito sa proposal. Hopefully we could see doon sa next na yung mga specific traits and characteristics na gusto nating or ini-expect natin na makita doon sa development part, sa R&D part nung public hybrid. So kung anong mga
certain traits nitong mga bagong variety, and hopefully we could see there yung mga climate ready na hybrids, no? Like kahit yung sa kung may mga heat resistant diyan, considering na painit ng painit yung mundo. So hopefully we could Yeah. type of mga when we do the fine prints doon sa mga gusto nating i-achieve with the breeding. Okay. Sige, we will include yung mga different stresses para resilient na hybrid, no? I think nakasama naman yun sa kanilang mga target traits. Doc Lloyd, Siguro just last comment lang. I've been handling this seed production work with the rice seed system. So ang worry, just to let everyone know, ang worry ko lang baka kasi kasama dito ang breeding component sa seed production, and we're targeting massive area. So baka lang alam mo yon, yung ma-focus yung production side at saka breeding side. The breeding is also a whole lot of things to do na kailangan tutukan. Tapos dadagdagan mo ng production. So, pag-isipan din natin ito. Kasi baka ma-one-sided tayo, tapos yung isa hindi matutukan. Tapos, might as well nakatutok talaga sa breeding, and then the group who are involved na production should be doing this. Kasi kung naintindihan ko nung gusto natin ng buo, pero kung hindi siya matutukan na maayos, so let's think about it as well. Kasi baka isa ang matutukan tapos yung isang component ay hindi. So that's a entirely different world. The breeding, the R&D part, yung concern ni Ralph, those are very important issues to do. So ang dami pa nating concern sa hybrid breeding, the breeding, genetic improvement ng hybrids. And here we come, we're talking about production, the purity, and the volume. So, sa pag-isipan natin kung gusto natin talaga as one or pwedeng ihiwalay natin, whatever is best for everyone. Thank Yeah. you. Thank Thank you. you. Thank you, Doc Lloyd. Very good point. Doc Jim, Yes, yeah, Doc Frisco, go ahead. doon sa sinabi ni Lloyd, by ano pa rin man yung proposal, di ba? May different components. So may iba yung nag-handle ng braiding and other components of the proposal. So hindi naman siguro masyadong mahihirapan yung nasa pag-uusap nyo na sa PhilRice, how are you going to distribute that activities? Opo. Tuloy pa rin yung different components sa proposal. Opo. Yes, May Doc team Jim. lang mag-orchestrate. Yes, sir. I agree po. Rem po, Doc Jim. Kasi po, Yes. katulad din nung sa RCEF natin, Yeah. pag tinignan nyo naman po, parang isang TMO lang talaga nagha-handle. Pero, nandun naman yung work ng plant breeding, andun yung work ng grain quality, andun yung work ng technodemo, ng extension, ng palay sikatan. So, buo lang siya, no, na hindi siya chop-chop talaga. But I think, hindi naman kasi ibig sabihin na pagka inilipat yung component na yun doon sa main proposal ay mawawala na yung sila Doc Lloyda or yung mga nag-handle sa ngayon. I think the more dapat na nandun si Doc Lloyda and yung team niya talaga kasi sila yung tututok nung side na yon na in fact ngayon ay working naman siya. So let's not anong tawag dito, neglect yung mga working na components because yung mga components na iniisip pa lang natin at pinaplano pa lang sa ngayon, tututukan din yon nung ibang mga experts natin or kung sino yung mag-handle ng components na yon. Yun lang naman po yung sa akin. Yes, Director Rem. So, na-gets naman natin yung mga points nung ni Doc Lloyda and also kay Doc Frisco and you. So, yun. Sige. So, ang gagawin natin, mag-meet muna kami dito as PhilRice para ma-involve din namin, especially yung aming development group. Kasi sila yung mag-handle ng promotion, technodemo, and extension na yun yung isa sa nakita natin na kailangan sa ground. So,
So yun. And then yung contract growing na ginagawa na ng RCEP, tapos ipro-procure nila and then i-distribute through the regions and LGUs. I think yun din yung magiging model na for this hybrid. And then Ralph, yung sinabi mo kanina, you will take a look doon sa mga regions if there's possibility na magkaroon ng percent or some allocation for public hybrid sa procurement nila. Ito ay this year na ba o next year yun? For their next year's proposal po yun, sir. Next year proposal. Okay. Oo. Kasi yung So, ngayon pasado na po, sir eh. So yung yeah. next year, yung meron po tayong influence. Okay. So, I think yun naman yung mga mahalaga na puntos. Unless meron tayong na-miss sa inyo, Ralph, Pam. Wala naman na po, sir. Pero yung sa ano siguro, sir, yung sa demonstration things or yung sa promotion, if we could design it na lang na ano yung magiging participation also nung regional field offices namin on that. Yes. Kung paano yung magiging partnership ninyo with them. Kasi malaki din yung pondo nila on ano. Para lang we could at least repurpose some of those to support also the hybrid initiative. Okay, okay. Doc Jim, si Doc Lloyd. si Joy Duldul daw, he has a Hmm. lot of experience on this. He can Yeah. give a lot of inputs on this. Kung Yeah. paano nila ito winark out with Region 2 on CAR. Yes, yes. And actually for info of the group, may mga groups of farmers na gusto nilang mag-seed production ng public hybrid actually, ano? I think si Ate Susan ay informed about that and also sila Joy. So, merong mga nag-send ng letter of intention na mga group of farmers na Yes, gusto Doc. nilang maging seed growers ng hybrid. Okay. Doc Jim. Yes, sir. Yeah, ano naman ito we started this long time ago na itong public sector hybridized seed production and marami na tayong na-trained na seed That's right. cooperative wide. Siguro pwedeng balikan yan kung sino pa yung interested doon sa mga yan so that magkaroon na lang ng refresher course, Yes, yes. mabilis na lang. Hindi Opo, na ba- sir. Tama po yun. Yeah. We will take note of that po. Actually, one of the seednet ay previously involved sa hybrid seed production, sir. Ayun. Na pala eh. napag-usapan namin ito sa seednet, yung mga seednet na mga actually sa Region 8. But we can ask them kung, Yeah, please. yung mga seednet members natin. Mas madali. Oo. Okay, so I think marami na tayong na-discuss for the commercialization ng hybrid. Holistic approach from breeding up to commercialization na siya. Meron din po yung sumulat din, yung sabi ni Ate Pe. So meron talagang mga nagsisignify ng intention. Ayan. yung comment ni Pema yan, ano na yan, ina-address na yan ng region, ng NSQCS Region 10. Yung kanilang accreditation as hybrid rice seed producer. So hinihintay na lang yung yung approval ng diyan ng BPI. And then ang next na diyan, yung magsiseed production na yung grupo na yan with the field rice to provide the parentals. Okay. By the way, mayroong ongoing training din ng hybrid seed production sa sa Iloilo. So alam ito ni Fidel kasi ang mga resource person nila ay from Flores Isabela. So may mga group doon na nag-train na ng hybrid rice seed production. Sa Iloilo ito. Okay.
Okay. So, Ralph, kailan ba yung ano, halimbawa, buuin na namin itong proposal, kailan ang submission with certain estimate na no ng amount, tama ba? Doc, sige, pabalik ko po yung tanong. Gaano po ka aga? What would be the earliest date po ng mga So, si Yusek naman po this week ay medyo may iba po siyang focus ngayon. Next week pa, possible po bang next week? Next week, mga rough estimate lang siguro. Like for example, ano, yung nabanggit kanina na 1.9 million ang naka-allocate for hybrid, no? Either public or private. So, dun sa 1.9 million bags, kung titignan mo yung 5% niya, if allocate mo yun sa public hybrid, about 95,000 ba? So, parang ganun lang muna siguro yung tatargetin 5,000 natin. bags, Doc Jim. 95,000 bags. Ayun, 95,000 bags. Tapos magkano ang isang bag, Ate Susan? Kung 3.5 ba? Hybrid po ay 3,816 pesos. 18 kilos po yun. So, i-multiply mo nga sa ano, 95,000. Parang yan yung rough estimate natin. Mangangailangan po tayo ng 362,520,000 pesos. Plus Technodemo. Plus yung Technodemo, yun, gagawin budgetary requirements, yun na lang ang ating ko-computer. So, mga 500 million na yan. Doc Jim, seeds lang yan. Wala doon yung production ng yan. hybrids. Wala doon yung, wala doon yung ano, production ng hybrid parentals. So, mga 5 million kasi pati Technodemo, plug seed production. So, mga 6 to 7. Sige po, pag-usapan na lang siguro. 700 million, ganun. Let's Actually, yung stop. naka-line item nun sa RCEP, 700 million yun eh. So, almost the same siguro. Tapos kumuha na lang ng portion doon for seed production ng hybrid parentals. Oo. Tapos breeding, tapos yung Technodemo. Tapos the rest ay procurement ng seeds. Yes, parang. Agree ako on that. So, yun, rough estimate, Ralph. Rough estimate, Ralph. Sounds like. Kaya pa ni Ralph, kaya. Mga 800 million, sir, pero we cover already mga 100,000 no na area. In term- 800 million, kasama na doon yung procurement ng ng hybrid Okay. seed. Mm. So, yung Sige, pag-usapan na lang. 95,000 bags, 95,000 hectares. Yeah. Oo. I-increase natin, taasan natin. Yun ay 5% Yeah, subject 5%. for confirmation ng RFOs if they Yeah. That could go higher or lower naman po. Yes, of course. So, Sige, let's start from there. Yung bang 18 kilograms nyo, transplanted lang yan. O kasama na ang direct seeding. Remember, ang focus ng program is we are looking at direct seeding as a priority approach sa crop establishment to reduce the cost. yes po sir, may na nga din siya eh. Drone. Nyo, May mga testing din na drone. kailangan makonsider nyo na din yun sa proposal para meron na rin kayong some hectareages sa direct seeding. And the seed per hectare is different, of course. Yeah. Yes. So, higher rate pag direct seeding, no? May ano ba kayo? May partnership ba with Pilmec in relation to precision seeder? So Meron kami sir, sariling precision seeder. bakit hindi ko pa nakita yan? Nasaan na yan? Nasa testing. Wala pang commercial units. Wala pa.
So who will manufacture that? Meron ng ano sir, accredited na nakikipag-work sa amin. Yeah, kasi ang PhilMec nagpo-procure na ng precision seeders. So, dini-distribute na nila. That's why I'm encouraging them to demonstrate that to the different PRTM. Yeah, yeah. We will ano sir, we will contact PhilMec din para ano. Yeah, para ma-determine din yung ano ba talaga yung acceptable level ng ng seeding rate per hectare na magiging acceptable sa farmers. Opo, opo. Sir, sir, Okay, go ahead. opo. Baka pwede nating tanungin, sir, sa ating REMD. Kasi po Of may course, yes. nai-license na po tayo sa ACT Machineries na multi-crop produce dealer aside from the MP seeder. So po pwede Yes. pong isama po natin yun sa kanila na Yes, yes, itanong. yes. Opo. Definitely we will consult. ACT Machineries and others, marami pong nakaano doon sa MP seeder, nakalisensya. All the Yeah. way from Ilocos to Visayas. Thank you po. Yes. Thank you, Ate Fe. Okay, so kung wala na tayong ibang concern, Jim, dyan sa mga varieties for commercialization, ilan ang variety ng UPLB? Philrice UPLB. Doc Edel, May 4 po. 4? 4 na daw. 20, Mestizo 99, Mestizo 73, Mestizo 103. Ayun. So, Lahat ba yan ay nai-demo sa NRTF, Ate Susan? M73, M99, M20 pa lang. 3 lang po ang ating naide-demo pa. Yung latest. Opo. May Yung- concern kasi yung M73. may- Kaya ang puput forward ngayon na variety ay M20 at saka M99. So sa ngayon may concern pa yung M73 but it's actually good performing. May concern lang siya. Pero ang nasa massive scale ng production ng hybrid parentals, breeder seeds saka foundation seeds ay M20 at saka M99. And then M1, of course, Mestizo 1 dito sa Region 2. Okay. Ay, nawala na si Doc Edel pala. Baka may pasok na. It's okay. We're talking about it, Doc Jim. So Yes, yes. Yeah. Actually, sir, meron kaming naipasok ngayon sa NCT. And we are confident na papasa siya sa NCT. Magiging bagong hybrid. well, dapat yan tuloy-tuloy ang natin, ang promotion activities dyan. Para wala hindi siya, Hindi mamatay. hindi mamatay. Nawawala eh. lahat Yes, po sir. ito ay sir, UPLB. Alin? Lahat na hybrid na ito ay Philrice LB, UPLB. Rice UPLB. Philrice UPLB. PRUP. PRUP. Yung PRUP 15 Doc Jim, di ba nakasalang din ngayon sa NCT? Yes, yun. Okay. PRUP 15. Yeah, PRUP. So, wala. Okay. So, okay na tayo? Yes, sir. No, yes po, Doc Jamie. Okay. Sige, Ralph. Mag-closing ka na. Di ka namin marinig, Ralph. Ay, and may other matters lang ako iti-take up sa'yo, sir. Sure. Actually, Go lang ahead. point person lang ng point person nung sa tawag dito yung sa carbon credits, low gas ay low GHG reduction na measures kung sino pwede kong makontak sa PhilRice. Si Dr. Christine Samoy Pascual. Dr. Christine Samoy Pascual. Sige po, Doc. Meron kaming forum pala sa March 6. Baka available kayo. Thursday, sir.
Kasama namin dito ang NIA at saka yung mga taga-Japan. Kasi yung JCM, yung Joint Crediting Mechanism na mga Japanese companies ay naggagawa ng mga carbon credit dito sa Pilipinas through NIA. So sa Thursday, nandito yung mga taga NIA at saka mga mag-o-online yung mga taga Japan, and then yung mga companies na Japanese na nandito na sa Pilipinas ay magfe-face to face. So pag-uusapan yung JCM mechanism to reduce greenhouse gas emission para sa carbon credit. Sila Yanmar ba yan, sir? Oo, isa yun, Yanmar. Kasama siya. Yanmar, ano yung kapartner nila? Oo. Fijer. Actually, Fager. Oo, nagpunta sila dito kanina to present the Okay. concept. Tapos yun nga, may mga for further discussion nga daw po sila sa inyo. Okay. Bukas, nag-indicate sila na a-attend sila dun sa forum. Sige po. Yeah. Ayun lang Okay. naman, Doc Jim. Sumideline lang ako doon. Thank you Good. po. Sige, thank you. Bye-bye. Thank you mga kasama. Bye-bye. Sige po. Thank you po. Bye po. Thank you so much.